Akala ni Eva, relief goods at 500 pisong ayuda lang ang pipilahan niya sa tindi ng sikat ng araw. Pero laking gulat niya nang dalhin siya sa isang mansyon at iharap sa isang bilyonaryong nakagulong na digulong. Si Arthur, hindi pala ayuda ang pinilahan niya, kundi ang pagiging asawa ng isang lalaking galit sa mundo, ngunit mayaman sa salapi, sa mundong puno ng sekreto. Kasi nung malingan at nakaraan, kaya bang hilumin ng huwad na kasal ang mga pusong sugatan? O ang pinilahan ba ni Eva ay simula ng kanyang pinakamatinding heartbreak? Si Eva, masipag, palaban at gagawin ang lahat para sa pamilya. Simple lang ang pangarap niya, ang maitawid ang pamilya sa gutom. Si Arthur, isang bilyonaryong paralisado ang mga binti dahil sa isang aksidente. Masungit, walang tiwala sa tao at naniniwalang lahat ng bagay ay nabibili ng pera. Si Nanay Elena, ang may sakit na ina ni Eva na nangangailangan ng mamahaling gamot. At si Stella, ang ambisyosang ex-fiancé ni Arthur na nag-iwan sa kanya matapos ang aksidente. Ngunit biglang babalik para sa pera. Bago pa tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-comment kung taga-saan kayo para malaman natin kung saan na nakarating ang ating mga kwento. Huy Eva, bilisan mo na riyan. Kapag hindi tayo nagmadali, baka maubusan tayo ng stab sa ayuda. Ang boses ni Aling Marites, ang pinaka-chismosa pero kung minsan ay maaasahang kapitbahay namin, ay pumailan lang sa maliit at tagpi-tagpi naming sala. Kasunod niyon ang sunod-sunod na kalubog ng kanyang suot na tsinelas sa aming sirang hagdanan. Napabuntong hininga ako habang pinupunasan ng pawis sa aking noo, gamit ang likod ng aking kamay. Napakainit ng araw na yun. Ang singaw ng yero sa aming bubong ay parang oven na unti-unting nagpapalambot sa natitirang lakas ng katawan ko. Sa labag, nakahiga ang 5 taong gulang kong kapatid na si Tikboy. Nakahawak ang maliit niyang kamay sa kanyang tiya na kanina pa tumutunog dahil sa gutom. Sa tabi niya, dahan-dahang gumalaw si Nanay Elena sa manipis at butas-butas na banig. Ang kanyang mga ubo ay mahina, tuyo at halatang may kasamang matinding sakit. Eva anak, bulong ni Nanay. Pilit na binubukas ang kanyang nangihinang mga mata. Huwag mo na akong intindihin, ang mga kapatid mo na lang muna. Nay, huwag po kayo magsalita ng ganyan. Pigil ko sa kanya habang nilalagyan ng basang bimpo ang kanyang noo. May darating na ayuda ngayon sa covered court ng subdivision. Sabi ni Aling Marites, may kasama raw yung bigas, dilata at 500 piso. Makakabili na tayo ng gamot mo, inay. Makakakain na rin si Tikboy ng maayos sa tanghalian. Inabot ko ang aking kupas na payong na may dalang sirang tadyang, kaya tabingi kapag ibinubukas. At ang isang pirasong karton na ginagawa kong pamaypay. Tinignan ko ang sarili ko sa basag na salamin sa dingding. Gusot ang aking t-shirt, tuyo ang labi at halatang pagod na pagod. Pero wala akong karapatang mapagod. Ako ang panganay. Simula nang mamatay si tatay, 3 taon na ang nakakaraan, ako na ang naging haligi at bubong ng pamilyang ito. Eba, ano ba? May iwanan na tayo ng truck ng Trilift. Muling sigaw ni Aling Marites mula sa labas. Opo, Aling Marites, heto na, pababa na. Bitbit ko ang aking lakas ng loob at mabilis na lumabas ng bahay. Nang makalabas kami sa aming eskinita, sinalubong kami ng nakatutunaw na init ng sikat ng araw. Ang kalsadang semento patungo sa covered court ay tila umuusok sa tindi ng init. Habang naglalakad kami, marami kaming nakakasabay na mga kapitbahay na pawang may bitbit ding mga supot at payong. Lahat kami ay isang layunin, ang makakuha ng kaunting tulong para maitawid ang susunod na ilang araw. Ngunit nang marating namin ang tapat ng subdivision, napansin kong may 2 magkaibang linya na nabubuo malapit sa dambuhalang gate. Ang unang pila ay ang karaniwang dagsa ng mga tao. Maingay, siksikan at may mga dalang sako. Pero sa kabilang tabi, may isang kakaiba at mas maayos na pila. May mga pulang carpet na nakalatag at ang mga nakapila roon ay puro mga kabataang babae na halos kasing edad ko. Ang nakapagtataka, lahat sila ay nakabihis ng maayos. May make-up,
at ang iba ay nakasuot pa ng mga high heels sa ilalim ng init ng araw. Uy, Marites! Bulong ko habang kinakalabit ang kapitbahay ko. Bakit parang iba tong isang pila? Parang mga pupunta sa beauty pageant tong mga kasama natin. Ay naku Eva, wag ka na nga maraming tanong. Mabilis na sagot ni Aling Marites habang hinihila ako patungo sa dulo ng kakaibang pilang iyon. Ang balita ko, dun sa kabila, puro sardinas at noodles lang ang binibigay. Dito raw sa pilang ito galing mismo sa isang mayamang foundation ng subdivision. Sabi ng kumari ko, may pa-allowance pa raw silang kasama. Baka libo-libo ang makuha natin dito. Sumingit ka na! Bilis! Dahil sa tindi ng gutom at sa isiping kailangan ko ng pambili ng gamot ni nanay, hindi na ako nagdalawang isip. Sumingit ako sa likod ng isang babaeng amoy mamahaling pabango na kanina pa nagre-reklamo sa init habang pinapaypayan ng sarili ang mamahaling abaniko. Maya-maya, dumapit sa amin ng isang lalaki na kabarong na may hawak na clipboard at mga makakapal na papel. Seryoso ang kanyang mukha at may nakasabit na walkie-talkie sa kanyang bewang. Pakifila pa ng form na to at siguraduhin pirmahan ng ibabang bahagi upang makuha ang inyong step para sa evaluation. Saad ng lalaki sa formal na boses. Nang maiabot sa akin ng papel, sinubukan kong basahin ang mga nakasulat. Pero dahil sa tindi ng sikat na araw na tumatama sa puting papel at sa labis na hilo ko dahil hindi pa ako nag-aalmusal, sumasayaw ang mga letra sa paningin ko. Ang tanging nabasa ko lang ay ang mga salitang kasunduan ng suporta at pangangalaga. Siguro suportang pampinansyal para sa mga mahihirap na pamilya na tulad namin. Sa loob-loob ko. Nang hindi na nag-iisip, pabilis kong isinulat ang aking pangalan. Eva Santos, 23. At sa ibabang bahagi, mabilis ko nilagdaan ang aking pirma. Inaabot ko agad ang papel sa lalaking nakabarong. Tiningnan ng lalaki ang aking form pagkatapos ay tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Kumunot ang kanyang noo nang makita ang aking kupas sa t-shirt at ang tsinelas kong may alpombra. Pero imbes na paalisin ako, may pinindot siya sa kanyang walkie-talkie. Code Blue. May nahanap tayong pasok sa age bracket at mukhang natural. Pakidala ang van sa gate 2. Utos niya. Humarap muli sa akin ang lalaki. Eva Santos? Sumunod ka sa akin. VIP ka para sa final stage ng pamamahagi. Ha? VIP po? Laking gulat ko. Tumingin ako kay Aling Marites na nakangarin sa tabi ko. Ako, Eva? Sinasabi ko sa iyo, swerte mo. Saku-sakong bigas na yan. Bulong ni Aling Marites na may kasamang malalaking ngiti. Sumunod ako sa lalaki patungo sa isang dambuhalang itim na van na may madidilim na bintana. Pagbukas ng pinto, sumalubong sa akin ang napakalamig na hangin mula sa aircon ng sasakyan. Para akong pumasok sa langit mula sa impyerno ng init sa labas. Pinaupo ako sa malambot na leather seat. Bago ko pa maitanong kung nasaan ang aking grocery bag, sumara na ang pinto at mabilis na umandar ang van. Mabilis ang takbo ng sasakyan. Nang tumingin ako sa bintana, napansin kong lumalayo na kami sa aming barangay. Pumasok kami sa pinakamalalim at pinaka-eksklusibong bahagi ng subdivision kung saan ang mga bahay ay parang mga kastilyo na may matataas na pader. Huminto ang van sa tapat ng isang dambuhalang gate na gawa sa ginto at bakal. Nang bumukas ito, tumambad ang isang malawak na hardin na may fountain sa gitna. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang mansyon na tila pagmamay-ari ng isang hari. Binuksan ng driver ang pinto at pinababa ako. Isang matandang babaeng naka-uniformeng pangkatulong ang sumalubong sa akin. Ikaw ba si Eva? Sumunod ka sa akin sa library ng senyor. Kabado akong sumunod sa kanya. Ang sahig ay gawa sa mamahaling marmol na kumikinang at ang mga dingding ay puno ng mga dambuhalang painting. Pagpasok namin sa isang silid na puno ng matatayog na estante ng libro, narinig ko ang mahinang tunog ng mekanismo ng isang gulong. Mula sa madilim na bahagi ng silid, lumabas ang isang high-tech na wheelchair. Nakaupo ng isang napakagwapong lalaki. Matangos ang kanyang ilong, may matatalas sa panga at malalalim na mga mata. Pero ang mukha niya ay walang kahit anong emosyon. Malamig, galit at parang handang pumatay ng sino mang lalapit sa kanya. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa
at nakita ko ang bahagyang pagtaas ng kanyang kaliwang kilay nang mapansin ang dumi sa aking tsinelas. So, pambabasag niya sa katahimikan gamit ng kanyang baritono at napakalamig na boses. Ikaw ang pumila at pumirma para maging asawa ko? Nalaglag ang panga ko. Nawalan ako ng boses at hindi ng gulat. Ano po? Asawa? Kuya, ayuda po ang pinilahan ko. Ang tangi kong nasambit habang lumalaki ang aking mga mata sa takot. Isang mapait at nakakatakot na ngiti ang sumilay sa labi ng bilyonaryong si Arthur. Walang ayuda rito, Miss Santos. At ang pinirmahan mo kanina ay isang binding marriage contract. Parang bombang sumabog sa dalawang tenga ko ang mga salitang binigkas ng lalaking nasa harap ko. Huminto ang pag-ikot ng mundo ko. Ang malamig na aircon sa loob ng library ay biglang naging tila yelo na napagpatigas sa buong katawan ko. Napatingin ako sa mga kamay ko nanginginig. Pagkatapos ay muling tumingin sa seryosong mukha ng lalaki nakaupo sa wheelchair. Ano po? Kasal? Pinaglalaroan mo ba ako, kuya? Ang tangi kong naisambit habang lumalaki ang aking mga mata sa takot at pagkalito. Pila po ng ayuda ang sinalihan ko. Sabi ng kapitbahay ko, relief goods at 500 piso ang ipamimigay. Hindi kasal. Ibalik mo sa akin yung papel at punitin natin yan. Hakbang ako patungo sa kanyang desk para agawin ng clipboard. Pero mabilis humarang ang dalawang malalaking bodyguard na kanina patahimik sa gilid ng pinto at masalo akong binalot ng takot. Huwag kang magpumiglas, Miss Santos. Malamig at walang emosyong pakiusap ni Arthur habang pinapaikot ang kanyang high-tech na wheelchair palipit sa akin. May hawak siyang fountain pen at sa kanyang mukha ay walang bakas ng biro. Ang pinirmahan mo ay isang legal na dokumento. Sa ilalim ng batas, isang legal na nagkasunduan tayo na magsasama bilang mag-asawa. At kung susubukan mong tumakas o ireklamo ako, may sapat akong pera at mga abogado para mabulok ka sa kulungan sa salang breach of contract. Pero hindi ko naman binasa. Nalilito ako kanina dahil sa init at gutom. Walang hustisya to. Sigaw ko at pilit hinahanap ang boses kong unti-unting pinapatay ng kaba. Mahirap lang kami, kuya. Ano bang mapapala mo sa akin? Tingnan mo nga ako, punit-punit ng t-shirt ko at sira ang tsinelas ko. Amoy pawis pa ako. Bakit ako gusto mong ipakasal sa sarili mo? Tinignan ako ni Arthur mula ulo hanggang paa. Walang kahit anong init o awa sa kanyang mga mata. Dahil eksakto ka sa hinahanap ko. Walang pinag-aralan, walang pera at higit sa lahat, walang kapangyarihan para labanan ako. Madali kang kontrolin, Eva. Nasampal ako sa sinabi niya. Ang tindi ng sakit at insulto. Kahit mahirap lang kami, may dangal din naman ako. Sino siya para sabihing madali akong kontrolin dahil lang sa wala kaming pera? Aba, sumusobra ka na. Galit kong hinarap ang wheelchair niya. Hindi niya pinapansin ang mga bodyguard. Kahit mamatay ako sa gutom, hindi ko ibebenta ang sarili ko sa isang tulad mong bastos at walang puso. Umalis kayo sa daan, uuwi na ako. 1,000,000 piso. Napatigil ako sa paghakbang. Parang may kung anong humilas sa mga paa ko para mapako sa marangyang marmol na sahig ng silid. Nilingon ko si Arthur. 1,000,000 piso sa oras na pumayag ka sa kasuduan. Ulit niya sa baritono at seryosong boses. At hindi lang yan. Sasagutin ko ang pinakamagaling na doktor para sa nanay mong may sakit. Bibigyan ko ng buwan-buwan na allowance sa mga kapatid mo. At ililipat ko kayo sa isang disenteng bahay. Lahat ng gastusin nyo, sagot ko. Napalunok ako. 1,000,000? 1,000,000 piso? Isang halaga na kahit magtrabaho ako buong buhay ko bilang tindera o kahera, hindi ko kikitain. Sa isip ko, biglang nag-flashback ang mukha ng aking nanay na walang tigil sa pag-ubo ng dugo sa aming banig. Naalala ko ang maliit na tiyan ng kapatid kong si Tikboy, na madalas umiyak sa gabi dahil walang laman kundi tubig. Naalala ko ang banta ng aming landlady na palalayasin kami kapag hindi pa kami nakabayad sa 3 buwan na upa ngayong linggo. Diyos ko, ito na ba ang ayudang pinagdasal ko?
Pero bakit ganito ang kapalit? Bakit? Bakit mo to ginagawa? Mahina at pabulong kong tanong. Ang galit ko'y unti-unting napapalitan na matinding kawalan ng pag-asa. Ang dami-dami namang mayayamang babae diyan. Bakit kailangan mo ng hubad na asawa? Tumingin si Arthur sa bintana ng kanyang library kung saan makikita ang malawak at magandang hardin. Isang mapait at nakatatakot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Para sa mga kamag-anak ko, iniisip nilang dahil baldado ako, wala na akong karapatang pamunuan ng kumpanya ng pamilya ko. Gusto nila akong alisin sa pwesto dahil wala raw akong pamilya o tagapagmana. Gusto kong ipakita sa kanila na nagkakamali sila. At ikaw ang gagamitin ko para sa palabas na to. Humarap muli siya sa akin. 1 taon lang, Eva. 1 taon tayo magpapanggap na mag-asawa sa harap ng media at ng pamilya ko. Pagkatapos sa 1 taon, magdidiborsyo tayo at malaya ka na kasama ang pera mo. Ano? Deal? Napakapit ako sa aking kupas na bahag. Ang bigat ng bawat segundong lumilipas. Sa isang panig, naroon ang kalayaan ko at ang aking dangal. Sa kabilang panig naman, naroon ang buhay ng aking nanay at ang kinabukasan ng aking mga kapatid. Anong klaseng panganay ako kung pipiliin ko ang sarili kong kapakanan habang namamatay ang pamilya ko? May mga kondisyon ako. Nanginginig ang boses ko habang sinasabi ko ito. Bahagyang itinaas si Arthur ang kanyang kilay. Sumasagot ka pa talaga sa akin? Sige, ano yon? Una, walang mangyayari sa atin. Walang hawakan, walang totoong pagsasama bilang mag-asawa. Magkahiwalay tayo ng silid. Pangalawa, kailangan kong bisitahin si nanay at si Tikboy kahit kailan ko gusto. At pangatlo, ibigay man sa akin ang kalahati ng pera ngayon din. Kailangan kong bilhin ng gamot ni nanay. Tinitigan ako ni Arthur ng ilang sandali at tila sinusukat kung seryoso ako. Pagkatapos ay bahagyang tumango siya. Makukuha mo ang kalahati ng pera ngayon din. At tungkol sa unang kondisyon mo, huwag ka mag-alala, Miss Santos. Wala akong interes sa isang katulad mo. Pirmahan mo na ang marriage certificate. Inabot muli sa akin ng bodyguard ang pluma at ang dokumento. At sa pagkakataong ito kahit lumuluha ang aking mga mata, dahan-dahan kong isinulat ang aking pangalan sa tabi ng pangalan ni Arthur Vance. Nang matapos ako ay narinig ko ang mahinang buntong hininga ni Arthur. Mabuti. Magmula ngayon ikaw na si Mrs. Eva Vance. Iatid niyo na siya sa bahay nila para ibigay ang pera at kumuha ng mga gamit niya. Umalis ako sa mansyon na parang lumulutang sa hangin. Pagdating ko sa aming maliit na eskinita, sinalubong ako ng masangsang na amoy ng imburnal at ng ingin ng mga kapitbahay. Pero sa loob ng bag ko naroon ang 500,000 piso na cash. Pumasok ako sa aming bahay at agad na lumuhod sa tabi ni nanay. Nay, may pambili na tayo ng gamot. Makakapunta na tayo sa ospital. Saan galing ang perang yan? Nag-aalalang tanong ni nanay habang nakatingin sa makakapal na bandil ng pera. Pilit kong pinigilan ang aking mga luha at ngumiti ng malawak. Nakahanap po ako ng trabaho, Nay. Isang mayamang pamilya sa subdivision ang kumuha sa akin bilang stay-in caregiver at kumpanya ng anak nilang may sakit. Malaki po sila magpasahod at nagbigay sila ng advance para sa inyo. Niyakap ako ni nanay habang umiiyak. Nagpapasalamat sa Diyos, sa himala, na dumating. Ngunit sa likod ng aking mga ngiti, alam kong ibinenta ko ang aking kalayaan sa isang demonyong mayaman. Kinabukasan, bitbit ang isang lumang maleta na naglalaman ng ilan kong damit. Bumalik ako sa mansyon ni Arthur. Inihatid ako ng katulong sa aking silid na katabi lang ng kwarto ni Arthur. Napakalaki ng silid. May sariling banyo na may bathtub at isang malambot na kama na parang ulap sa lambot. Ngunit nung gabing iyon habang nakahiga ako sa karangyaan, narinig kong isang malakas na kalabog mula sa kabilang silid. Kasunod niyon ang basag na salamin at ang galit na sigaw ni Arthur. Bakit? Bakit kailangan mangyari sa akin to? Pagtangis niya sa gitna ng kadiliman. Napaupo ako sa kama habang mabilis na kumakaba ang dibdib ko. Sa kabila ng kayaman at kapangyarihan niya, naramdaman ko ang isang matinding lungkot at puot sa boses niya. Napagtanto ko na ang mansyong ito ay hindi isang paraiso, kundi isang gintong hawla at nakakulong ako rito kasama
ang isang sugatang halimaw. Isang buong linggo na ang nakalilipas simula nang opisyal akong lumipat sa dambuhalang mansyon ni Arthur. Kung akala ko noong una ay magiging parang prinsesang buhay ko rito dahil sa ganda at karangyaan ng paligid, nagkamali ako. Malaking pagkakamali. Dahil ang buhay ko sa loob ng 7 araw na iyon ay parang isang walang katapusang pagsasanay sa impyerno. At si Arthur ang nagsisilbing reyna. Hari ng kadiliman. Eba, nasan ang kape ko? Bakit ang tagal-tagal? Ayun na naman siya. Rinig na rinig ang dumadagundong niyang boses mula sa malaking dining room. Huminga ako ng malalim at ipinigit ko ang mga mata ko at nagbilang ng 1 hanggang 3 para pigilan ang nagbabadyang pagsabog ng galit ko. Kinuha ko ang mamahaling cup na may lamang bagong timplang kape at nagmamadaling lumabas mula sa kusina. Pagdating ko sa pagkainan, nakaupo si Arthur sa kanyang high-tech na wheelchair. Nakasuot siya ng mamahaling itim na silk na polo. Perpekto ang pagkakayos ng buhok at napakagwapo kung hindi lang nakakunot ang kanyang makakapal na kilay. Ang mga mata niyang singlalim at singlamig ng yelo ay nakatitig sa akin na parang may ginawa akong krimen. Eto na po, mahal kong asawa. Sarkastiko kong sabi habang dahan-dahang nilalapag ang kape sa harap niya. Kagagawa lang niyan, mainit-init pa. Kinuha niya ang tasa. Humigop ng kaunti at agad na dinalhan ng hiwa ang mukha niya bago makalakas na ibinaba ang tasa sa mesa. Lumikha ito ng matalim na tunog na umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Bakit palamig to? At bakit ang pait? Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na ayaw ko ng ganitong klaseng timpla? Asik niya sa akin habang nakaturo ang hintuturo sa tasa. Napakross arms ako at tinitigan siya ng diretsyo sa mga mata. Malamig. Arthur, mausok pa yung kape mo oh. Kita mo yung umuusok na yan? Baka naman hindi yung kape ang may problema. Baka yung dila mo nang manhid sa sobrang kasungitan. Natigilan si Arthur. Ang 2 kasambahay na nakatayo sa gilid ay napasinghap at agad na nag-iwas ang tingin. Halatang takot na takot sa maaaring maging reaksyon ng kanilang amo. Sanay sila na lahat ng tao rito yumuyuko at sumusunod sa bawat utos at hiyaw ni Arthur. Pero ako, lumaki ako sa squatters area. Sanay ako sa sigawan sa kanto. Sa bangayan ng mga kapitbahay dahil sa tulo ng banyo o nawawalang sampayan. Hindi ako basta-basta magpapasupi lang, lalo na kung alam kong wala naman akong ginagawang masama. Huwag mo nga ako masagot-sagot ng ganyan, Eba. Malamig na banta niya habang unti-unting lumalapit ang mukha niya sa akin gamit ang kontrol ng kanyang wheelchair. Binabayaran kita. 1 milyon ang binigay ko sa'yo kaya may karapatan akong asahan na gagawin mo ng tama ang trabaho mo. Ramdam ko ang init ng hininga niya pero hindi ako umatras. Binabayaran mo ako para maging asawa mo sa papel, Arthur. Binabayaran mo ako para humarap sa media o sa pamilya mo kapag kailangan. Pero hindi mo ako binabayaran para maging punching bag ng mga galit mo sa buhay. Kung miserable ka dahil sa kalagayan mo, huwag mo nga sa akin ibunton yan. Pagkasabi ko niyon, itinalikuran ko siya agad at naglakad ako pabalik sa kusina. Naririnig ko pang pagtawag niya sa pangalan ko pero hindi ko siya dilingon. Pumasok ako sa banyo ng kusina at doon ko hinayaan ang sarili kong umiyak ng tahimik. Masakit din naman kasi. Kahit sabing pera lang ang habol ko rito para kay nanay. Tao rin naman ako. May damdamin din nasasaktan kapag palaging tinuturing na parang dumi. Tumipas sa maghapon na hindi kami nag-usap. Nanatili lang siya sa loob ng kanyang opisina habang ako naman ay tumulong sa paglilinis ng bahay para lang may mapaglibangan. Mas gusto ko pang mapagod ang katawan ko kaysa mapagod ang utak ko sa pag-iisip kung bakit napaka-unpredictable ng lalaking yun. Gabi na nang mapagpasyan kong umakyat sa itaas para magpahinga. Ang silid ko'y katabi lang ng silid ni Arthur. Habang naglalakad ako sa madilim na hallway, biglang may narinig akong malakas sa kalabog mula sa loob ng kwarto niya. At sinundan iyon ng tunog ng mga nababasag na bubog at isang marahas na singhap. Rinig kong nasigaw si Arthur, pero ang sigaw na iniiba sa karaniwang sigaw niya sa akin. Walang galit doon, puro sakit, panghihina at matinding kapusukan. Hindi na ako nag-isip pa. Agad kong pinalo ang pinto ng kwarto niya at binuksan ito. Pagpasok ko, ang tanging ilaw lang ay ang liwanag ng buwan na nanggagaling sa malaking bintana.
At doon sa sahig sa tabi ng nagkalat na mga libro at basag na baso ng tubig ay nakahandusay si Arthur. Sinubukan niyang abutin ang isang makapal na libro sa pinakataas sa bahagi ng side table. Ngunit sa kasamaang palad iniwalan siya ng balanse at tuloy ang nahulog mula sa kanyang wheelchair. Ang mga binti niya, ang mga binti niyang walang buhay ay nakalatag lang sa sahig. Tila ba pabigat na nakakabit sa kanyang katawan. "Umalis ka! Huwag mo ko tingnan!" Hiyaw niya sa akin nang mapansin niya ang presensya ko. Pilit niyang tinutulak ang sarili gamit ang mga siko. Sinusubukang itago ang kanyang kahinaan. Kitang-kita ko sa ilalim ng liwanag ng buwan ang mga luhang umaagos sa kanyang pisngi. Mga luhang dala ng puot sa sarili niyang katawan. Hindi ko pinakinggan ang utos niya. Sa halip na matakot o lumayo, mabilis akong lumapit at lumuhod sa sahig katabi niya. "Sabi nang umalis ka, Eva! Ayoko makita mo akong ganito!" Sigaw niya ulit. Mas gumagaralgal ang boses niya. Sinubukan niya akong itulak pero hinawakan ko ng mahigpit ang kanyang mga kamay. "Tumahimik ka nga, Arthur," sabi ko sa malumaning ngunit mariing boses. "Huwag kang malikot. May mga bubog dito, baka masugatan ka." Maingat kong iniiwas ang mga piraso ng basag na baso gamit ang paa ko. Pagkatapos ay pinasok ko ang dalawa kong braso sa ilalim ng kanyang kilikili. Nilagyan ko ng puwersa ang buong katawan ko. Maliit lang ako kumpara sa kanya pero dahil sanay ako sa mabibigat na trabaho sa palengke noon, nakuha ko ang lakas para unti-unti siyang iangat. "Sa 3, umalalay ka sa akin gamit ang mga kamay mo, ha? 1, 2, 3. Sa isang matinding ire, binuhat ko ang kalahati ng katawan niya habang siya naman ay pilit na kumapit sa gilid ng wheelchair. Sa wakas, matapos ang ilang segundong pakikipagbuno, naibalik ko siya sa kanyang upuan. Hingal na hingal ako at ang mga mukha namin ay magkalapit na magkalapit. Ilang pulgada na lang ang pagitan. Doon ko napansin ang mabilis sa pagtaas-baba ng kanyang dibdib. At ang puso ko biglang kumalabog ng napakabilis. Sa ganong kalapit na distansya, nakita ko ang totoong Arthur. Walang maskara ng isang masungit at mapagmataas na bilyonaryo. Ang nakikita ko ngayon ay isang sigatang lalaki na nakakulong sa sarili niyang katawan. Isang taong takot na maiwan at makita ang sariling walang magawa. Inayos ko ang nagulong buhok na humarang sa kanyang mga mata. Nagulat siya sa ginawa ko at napahinto sa pag-iyak at nakatitig lang sa akin. "Hindi kasalanan ang mga ilangan ng tulong, Arthur." Mahinang bulong ko habang nakatingin sa kanyang mga pulang mata. "Kaya wag mo nang isipin na mag-isa ka lang." Natigilan siya. Tila ba bawat salitang binitawan ko'y bumasag sa matigas sa pader na matagal niyang itinayo sa kanyang puso. Mabilis na lumipas ang 3 buwan na magkasama kami ni Arthur sa ilalim ng iisang bubong. Kung noong una ay parang aso't pusa kami na walang ginawa kundi ang magsigawan at magsukatan ng matitigas sa loob, ngayon unti-unti nang nagbagong ihip ng hangin. Ang mga sigaw niya noon na nagpapataas ang balahibo ko ay napalitan na ng mga mahihinang tawag. At ang mga matatalim niyang tingin ay naging mas malalambot na pagsubaybay sa bawat galaw ko. Hindi ko na may tatago sa sarili ko ang katotohanan. Nahuhulog ako sa kanya. Sa kabila ng kanyang kapansanan, sa kabila ng masungit niyang nakaraan, nakita ko ang isang lalaki may mabuting puso na nangangailangan lang ng totoong kalinga. At ang mas nakakatunaw ng puso, nararamdaman kong may puwang na rin ako sa buhay niya. Hindi na lang ako ang babaeng pumila sa maling linya. Ako na ang babae nagpabalik ng ngiti sa kanyang mga labi. Isang gabi, pagbaba ko mula sa aking silid, nagulat ako dahil patay ang lahat ng ilaw sa sala. Ang tanging liwanag lang na natatanaw ko ay nanggagaling sa glass door patungo sa malaking garden sa likod ng mansyon. "Arthur?" Tawag ko habang dahan-dahang naglalakad. Nang buksan ko ang pinto patungo sa garden, napatigil ako sa paghinga. Ang buong paligid ay napapaligiran ng mga maliliit na fairy lights na nakasabit sa mga puno. Sa gitna ng damuhan ay may isang mesang nakahanda para sa 2 tao. May mga nakasinding kandila at may mababangong sariwang rosa sa florera. Sa tabi ng mesa, nakatigil ang wheelchair ni Arthur. Nakasuot siya ng isang formal na puting polo at abot langit ang ngiti niya na makita niya ako. "You look beautiful, Eva." Mahinang ngunit seryoso niyang bati. Napatingin ako sa suot kong damit.
Bago maggabi ay may iniwan siyang paper bag sa kwarto ko na may lamang simpleng pulang dress. Sakto ang lapat nito sa katawan ko at bumagay sa aking simpleng ganda. Para saan to, Arthur? May okasyon ba? Birthday mo ba ngayon? Sunod-sunod kong tanong habang lumalapit sa kanya. Sinubukan kong itago ang kabang nararamdaman ko. Natawa siya ng bahagya. Ang tunog ng tawa niya na gustong-gusto kong pakinggan gabi-gabi. Walang okasyon, gusto lang kitang i-date at higit sa lahat gusto kong magpasalamat sa iyo. Inalalayan ako ng isang kasambahay na maupo sa tapat ni Arthur bago sila tuluyang umalis para bigyan kami ng pribadong oras. Habang kumakain kami ng masasarap na putahe na pinaluto niya, hindi ko mapigilang mapatitig sa kanya. Iba ang aura ni Arthur ngayon at parang wala siyang dalang mabigat na dalahin. Salamat saan? Tanong ko matapos namin kumain habang hawak ko ang baso ng juice. Ipinigulong ni Arthur ang kanyang wheelchair paikot sa mesa hanggang sa makatabi ko siya. Hinubakan niya ang magkabilang kamay ko. Ang init ng kanyang palad ay tila bago mapang patungo sa buong katawan ko. Dahilan para mas bumilis ang tibok ng puso ko. Salamat. Dahil simula nang pumasok ka sa mansyong ito, nagbago ang buhay ko. Panimula niya, habang ang mga mata niya ay nakatitig ng diretso sa akin. Alam mo, kung gaano ko kagalit sa mundo noon. Pakiramdam ko wala nang kwentang buhay ko mula nang maaksidente ako at iwan ng mga taong akala ko ay mahal ako. Pero dumating ka. Gumiti siya ng bahagya, may bakas ng emosyon sa kanyang mga mata. Pumila ka lang naman para sa 500 pisong ayuda at grocery. Pero ang ibinigay mo sa akin ay higit pa sa bilyon-bilyong piso na meron ako. Pinalitan mo ng kulay at sayang madilim kong mundo, Eva. Tinuruan mo akong tumawa ulit. At tinuruan mo akong mabuhay ulit. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Ang bawat salita niya ay tila musika na matagal kong gustong marinig. Ang isang bilyonaryong katulad niya, nagpapakumbaba sa harap ng isang katulad kong walang-wala. Arthur, bulong ko at nagbabadyang pumatak ang aking mga luha. Eva, alam kong nagsimula tayo sa maling pila, sa isang huwad na kontrata. Patuloy niya habang masinigpit na ng hawak sa kamay ko. Pero gusto ko malaman mo na ikaw ang pinakamatamang tao na dumating sa buhay ko. Hindi ko na kayang isipin ng bukas na wala ka sa tabi ko, Eva. Mahal kita. Hindi bilang asawa sa papel kundi bilang babaeng gusto ko makasama habang buhay. Parang may mga fireworks na sumabog sa paligid ko. Ang puso ko ay nagwawala sa sobrang saya. Ang luha kanina ko pa pinipigilan ay tuloy nang pumatak sa aking pisngi. Pero oras na ito, luha ito ng kaligayahan. Mahal din kita, Arthur. Sagot ko na walang pag-aalinlangan. Mahal na mahal kita kahit gaano ka pa kasungit. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Arthur. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay upang haplusin ang aking mukha at pawiin ang aking mga luha gamit ang kanyang hinlalaki. Marahan niyang hinilapit ang kanyang mukha sa akin. Ipinikit ko ang aking mga mata. Hinayaan ang sarili kong dalhin ang emosyon ng sandaling iyon. At doon sa ilalim ng liwanag ng mga bituin at mga kandila, naramdaman ko ang dahan-dahang paglapat ng kanyang mga labi sa akin. Isang halik na banayad, ngunit puno ng lalim, pangako at pagmamahal. Ramdam na ramdam ko ang katapatan sa bawat segundo ng halik na yon. Sa sandaling iyon, naniwala ako na ang lahat ng hirap na pinagdaanan ko sa buhay ay may dahilan. At ang dahilan na iyon ay ang mapunta sa piling ng lalaking ito. Akala ko, ito na ang simula ng aming tunay na masayang kwento. Akala ko, wala nang makasisira sa amin. Akala ko lang pala. Gising na gising ang buong katawan ko kinaumagahan habang naglalakad ako sa mahabang hallway ng mansyon. May kakaibang kiliti sa puso ko na hindi nawawala simula pa kagabi. Sa tuwing naiisip ko ang mga sinabi ni Arthur sa garden at ang matamis na halik na pinagsaluhan namin sa ilalim ng buwan. Hindi ko mapigilang mapangiting mag-isa. Para lumulutang ako sa ulap. Pakiramdam ko ang lahat ng dusa, puyat at gutom na pinagdaanan ko sa hirap ng buhay noon ay may napakagandang kapalit ngayon.
Bitbit ko ang isang tray ng paborito niyang agahan. Naisipan kong ipaghanda siya ng pancakes at sariwang prutas para sorpresahin siya sa kanyang opisina. Habang papalapit ako sa pintuan ng kanyang workroom, napansin kong bahagyang nakabukas ito. May boses na nanggagaling sa loob. Isang boses ang babae na hindi pamilyar sa akin. Ngunit halitang hindi galing sa mga kasambahay dahil sa tono nitong maarte at sosyal. Napatigil ako sa paghakbang. Hindi ko ugali ang makiusisa pero may kung anong kaba ang biglang sumuntok sa dibdib ko. Dahan-dahan ako lumapit sa siwang ng pinto para sumilip. Doon ay nakita kong isang napakagandang babae. Nakasuot siya ng designer dress, may mamahaling bag at perpektong pagkaka-makeup. Agad ako naalala ang litratong nakita ko noon sa mga lumang gamit ni Arthur. Siya si Stella, ang ex-fiancé ni Arthur na nang iwan sa kanya nung maaksidente siya. Umiyak si Stella. Hawak-hawak ang panyo habang nakaharap kay Arthur na nakaupo sa kanyang wheelchair sa likod ng malaking desk. Arthur, please. Bumalik ka na sa akin. Alam ko nagkamali ako. Alam ko naging mahina ako noon. Pagsusumamo ni Estela at basag ang boses nito. Pero nalaman ko ang totoo. Nalaman ko ang buong plano mo kaya ako nagmamadaling bumalik sa'yo. Napakunot ang noo ko. Anong plano? Mas sinilapit ko ang tenga ko sa siwang ng pinto at pilit na pinatitigil ang mabilis sa tibok ng puso ko para marinig ang malinaw na usapan nila. Malamig at walang emosyon na mukha ni Arthur. Wala na tayong dapat pag-usapan, Stella. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga security. Huwag ka nang magpanggap, Arthur. Biglang sigaw ni Stella habang pinapahid ng kanyang mga luha at naglalakad palapit sa lamesa nito. Nalaman ko sa mismong doktor mo sa ibang bansa. Yung huling therapy mo ron bago ka bumalik dito sa Pilipinas. Matagal lang gumaling ang mga binti mo. 1 taon na nakalilipas mula na makalakad ka ng normal. Parang huminto ang mundo ko sa narinig ko. Ang tray na hawak ko ay bahagyang nayanig. Munti ko nang mabitawan ng mga baso. Ano? Anong ibig sabihin ni Stella? Gumaling na ang mga binti ni Arthur. Huwag mo nga ako sigawan sa sarili kong bahay. Mariin at matigil sa sagot ni Arthur. Bakit, Arthur? Natatakot ka ba na malaman ng peking asawa mong katotohanan? Humalakhak si Estella ng mabait. Ginawa mo lang ang palabas na to. Ang paghanap ng asawa sa pamamagitan ng peking pila ng ayuda para subukan kung sino ang tapat sa'yo. Ginamit mo ang pagiging baldado mo para magiganti sa akin at patunayan na pera lang ang habol ng mga babae sa'yo. Sumunod na narinig ko ang tunog ng pag-atras ng wheelchair. At doon sa mismong harap ng mga mata ko, nakita ko ang pinakamatinding bangungot sa buhay ko. Si Arthur, ang lalaking inalagaan ko gabi-gabi. Ang lalaking iniyakan ko nang makita ko nahulog siya sa sahig. Ang lalaking hinalikan ko kagabi dahil sa labis na awa at pagmamahal ay dahan-dahang tumayo mula sa kanyang wheelchair. Nakatayo siya ng tuwid, walang panginginig. Walang kahit anong bakas ng kahinaan o kapansanan sa kanyang mga binti. Naglakad siya ng normal. Patatag ang bawat hakbang patungo sa direksyon ni Stella. Oo, Stella. Tama ka. Hindi ako paralisado. Malabig na sabi ni Arthur. Ang boses niya ay bumalik sa dating kiber at walang pakialam na tono na narinig ko noong unang araw ko dito. 1 taon akong nakalakalakad. At ginamit ko ang pilang yon para mahanap ng babaeng walang alam. Isang mahirap na madaling paikutin at pasunurin para sa eksperimento ko. At nahanap ko si Eva. Isang tangang babae na dadaan sa lahat ng test ko para lang sa pera. Isang tangang babae. Eksperimento para lang sa pera. Ang bawat salitang binitawan ni Arthur ay parang mga matatalas na patalim na sunod-sunod na sumaksak sa puso ko. Ang buong katawan ko ay nangatog sa tindi ng sakit, galit at pangingilabot. Ang lahat ng pag-aalala ko sa kanya, ang mga gabi na puyat ako sa pagbabantay dahil natatakot akong muli siyang mahulog sa sahig. Ang mga pagkain niluluto ko para lang mapangiti siya. Lahat ng iyon ay bahagi lang ng isang malaking laro. Isa lang akong daga sa loob ng isang laboratorio ng isang bilyonaryong walang puso. Hindi ko na kayang magpigil. Sa sobrang tindi ng emosyon ko, tuloy nang nabitawan ng aking nanginginig na mga kamay ang hawak kong tray.
Ang tunog ng nabasag na plato, tasa at basong gumulong sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong palapag. Agad na napalingon sina Arthur at Estela sa direksyon ng pintuan. Nakita ko ang biglang paglaki ng mga mata ni Arthur at ang mabilis sa pagkawala ng kulay sa kanyang mukha nang magtagpo ang aming mga paningin. Nakatayo siya roon gamit ang dalawang binti na akala ko'y habang buhay ng pinarusahan ng tadhana. Ang lalaking minahal ko ay isang impostor at ang pag-ibig na akala ko'y totoo ay isa palang napakalaking kasinungalingan. Nabalot ng nakabibinging katahimikan ng buong silid matapos ang ingin ng mga nabasag na pinggan. Nakatitig lang ako kay Arthur. Hindi sa lalaki nagpapanggap na si Arthur. Nakatayo siya ng tuwid at walang kahit anong alalay. Habang ang mga binti na akala ko ay lantang gulay ay mukhang matatagpa sa mga haligin ng mansyong ito. Eva? Nauutal na bigkas ni Arthur. Ang malamig at mapagmata sa boses na narinig ko kanina habang kausap niya si Estela ay biglang napalitan ng matinding takot. Humakbang siya pasulong. Normal na normal ang paggalaw ng kanyang mga paa. Ang bawat hakbang niya palapit sa akin ay parang pagpiga sa puso kong duguan na. Huwag ka lalapit. Malakas kong hiyaw kasabay ng pag-atras ko. Itinas ko ang akin nanginginig na kamay para pigilan siya. Bawat patak ng luha ko ngayon hindi na dahil sa kilig, kundi dahil sa nag-aalab na galit at matinding kabiguan. Huwag mo akong hahawakan! Eva, makinig ka muna sa akin, please. Let me explain. Hindi ka nun ang ibig kong sabihin. Subsob ni Arthur na abutin ng kamay ko. Bakas ang labis sa taranta sa kanyang mga mata. Hindi ganon. Natawa ako ng mapait. Isang tawang may halong hagulhol. Narinig ko ang lahat, Arthur. Malinaw na malinaw. Isang tangang babae na dadaan sa lahat ng test mo para lang sa pera. Yan ang eksaktong sinabi mo, di ba? Yan pala ang tingin mo sa akin. Tumingin ako sa wheelchair na nasa likod niya tapos ay binalingan ko ang kanyang mga binti. Ang galing mo. Ang galing niyo palang umarte ng ex-fiancé mo. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala sa'yo? Naalala mo nung hulog ka sa sahig? Umiiyak ako habang binubuhat kita kasi sawang-sawa na ako makita ka na sa asaktahan. Natatakot ako maiwan ka mag-isa. Lahat pala nun. Lahat pala ng pag-aalaga ko parte lang ng pesting eksperimento mo. Eba, noona lang yun. Sumumpa ako. Nagbago ang lahat na magkasama tayo. Sigaw ni Arthur at pilit pinabasig ang pader ng galit ko. May luha na rin namumuo sa mga mata niya. Pero wala na akong pakialam. Hindi ko na alam kung alin ang totoo at alin ang teleserye sa lalaking ito. Huwag mo akong lokohin, Arthur. Pagod na ako. Mahinang sabi ko habang hinahabol ang hininga ko dahil sa tindi ng iyak. Dahil ba mahirap ako? Dahil ba galing ako sa squatters area at pumila ako sa akala kong ayuda? Naging karapat-dapat na akong gawing laruan sa laro mo? Pero lang ba talaga ang tingin ninyong mga mayayaman sa aming mga mahihirap? Na kapag binayaran niyo kami, pwede niyo na ring tapakan ng digdigan namin. Sa gilid ay nakita ko nakatayo si Estela. Nakalagkip-kip at may mapait na ngiti sa labi at tila ba nagwagi siya dahil nasira ang kung anong meron sa amin ni Arthur. Hinarap ko si Arthur ng diretsyo. Pinahid ko ang luha sa pisngi ko gamit ang likod ng aking kamay. Pilit na nagpapakatatag. Salamat sa pera, Mr. Vance. Malaking tulong yun para sa operasyon at gamot ng nanay ko. Utang ko sa iyo ang buhay ng pamilya ko. Pero tapos na ang kontrata natin. Binabalik ko na sa iyo ang kalayaan mo at ibinabalik ko na rin ang sarili ko sa totoong mundo ko. Eba, no! Huwag mong gawin to! Pakiusap ni Arthur at takman niya akong yayakapin pero mabilis ko siyang tinalikuran. Tumakbo ako patungo sa silid ko. Nanginginig ang buong katawan ko habang hinahatak ang sako at luma kong bag mula sa ilalim ng kama. Hindi ko na kinuha ang mga mamahaling damit na binili niya para sa akin. Iniwan ko ang pulang dress sa suot ko kagabi nang hinalikan niya ako. Ang kinuha ko lang ay ang lumang t-shirt at maong na suot ko noong unang araw na napadpad ako sa mansyong ito. Habang nag-iimpake, naririnig ko ang mabibigat na yabag ng paa ni Arthur na umaakyat sa hagdan. Nakakatawa, dati gulong ng wheelchair lang ang naririnig ko. Ngayon, tunog na ng mga paa ng taong nanloko sa akin. Babuksan mo tong pinto, mag-usap tayo. Nakikiusap ako.
kalampag ni Arthur sa labas ng kwarto ko. Hindi ko kayang mawala ka. Totoo lahat ng nararamdaman ko sa'yo. Hindi ko siya sinagot. Pagkabukas ko ng pinto, bitbit ko na ang aking bag. Sinalubong niya ako at punong-puno ng pagsisisi ang mukha niya. Basa na rin ng luha. Eva, please, huwag kang umalis. Tinignan ko siya sa huling pagkakataon. Walang emosyon. Ang dali magpanggap na pilay, Arthur. Pero ang mahirap yung magpanggap na may puso ka. Alisin mo ang kamay mo sa dadaanan ko. Dahil sa tindi ng otoridad sa boses ko, dahan-dahan niyang nabitawan ng braso ko. Naglakad ako pababa ng hagdan. Palabas ang dambuhalang mansyon na laging hawlan ng aking puso sa loob ng 3 buwan. Habang naglalakad ako sa ilalim ng sikat ng araw patungo sa gate, narinig ko pa rin ang pagsigaw ni Arthur sa pangalan ko. Ngunit hindi ko na siya nilingon. Umalis ako na durog. Bitbit ang katotohanan. Ang ayudang pinilahan ko ay ang siya palang pinakamatinding heartbreak ng buhay ko. Nanginginig ang mga kamay ko habang nakatayo sa gilid ng highway. Bitbit ang lumakong bag. Ang tunog ng aking lumang cellphone ay tila ba nagpapabilis pa ng kabog sa dibdib ko. Sa screen nakasulat ang numero ng ospital. Hello? Si Eva po to. Bungad ko at pilit pinatatatag ang boses ko kahit basang-basa pa ng luha ang aking pisngi. Miss Eva, tumawag kami para ibalita na stable ng kondisyon ng nanay mo pagkatapos ng kanyang huling procedure. Lahat ng bills niyo ay bayad na. May natitira pa ang pondo sa account niya rito. Sabi ng nurse sa kabilang linya. Nakahinga ako ng maluwag. Kahit papaano sa kabila ng pagiging basahan ng puso ko, ligtas si nanay. Salamat po, maraming salamat. Ibinaba ko ang telepono at doon ko hinayaan ang sarili kong mapaupo sa gilid ng gutter. Umiyak ako na walang humpay. At doon ko napagtanto ang kaba, lintunaan ng buhay. Nailigtas ang pera ni Arthur ang buhay ng nanay ko. Pero ang kapalit naman noon ay ang sarili kong puso na pinira-piraso niya. Sumakay ako ng jeep pabalik sa aming maliit na komunidad sa tabi ng riles ng tren. Ang amoy ng usok, ang ingay ng mga nagpapatugtog ng video okay sa tanghali, ang hiyawan ng mga batang naglalaro sa putikan. Ito ang realidad ko. Ito ang mundong ginagalawan ko bago ko nakilala ang isang bilyonaryong nagpanggap na paralisado. Pagpasok ko sa aming maliit na bahay na may tagpingyero, nadatnan ko si Nani Elena na nakaupo sa aming papag. Medyo may kulay na ang kanyang muka, hindi tulad ng dati na parang papel sa kaputian dahil sa sakit. Anak, Eva, ba't ka nandito? Ang sabi mo sa akin ay may out of town business trip ang amo mo. Gulat na tanong ni nanay nang makita ako. Napatingin siya sa bitbit kong lumang bag at agad na napansin ang mga namumugto kong mga mata. Ano nangyari, anak? Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lumapit ako kay nanay. Lumuhod sa sahig at isinubsob ang mukha ko sa kanyang kandungan. Doon ay humagulot ako na parang bata. Nay, masakit po pala. Hikbi ko habang hinahaplo si nanay ang aking buhok. Masakit po pala kapag nalaman mong ang buong buhay mo sa piling ng taong minahal mo ay isa lang palang malaking kasinungalingan. Ginamit niya lang ako, Nay. Ginawa niya ako laruan kasi mahirap lang ako. Hindi na nagtanong si nanay ng mga detalye. Alam kong nararamdaman niya ang lalim ng sugat ko. Hinaplos-haplos niya lang ang likod ko. Anak, kung sino man ang nagpapaiyak sa'yo ng ganyan, hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal mo. Ang pera ay kinikita. Ang sakit ay lumilipas pero ang dignidad mo bilang tao, huwag mong hahayaang tapakan ng kahit na sinong mayaman. Lumipas ang 1 buwan. Sinubukan kong ibaon sa limot ang lahat ng alaala sa mansyon upang magkaroon ng pagkakaabalahan at hindi laging tulala. Nag-apply ako bilang isang kahera sa isang malaking grocery store malapit sa bayan. Mahirap, nakatayo ng 8 oras. Bawat pitik ng barcode sa counter ay pilit kong ginagawang pambura sa mukha ni Arthur sa utak ko. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana. Isang hapon pagkatapos ng aking shift, lumabas ako ng grocery store habang bitbit ang maliit kong bag. Pagbaba ko sa hagdan ng establishmento, napansin kong pinagtitingin na ng mga tao ang isang mamahaling itim na kotse na nakaparada sa tapat. Isang sasakyang alam kong hindi basta-basta nakikita sa maruruming kalsada ng lugar namin. Dahan-dahang bumaba ang glass window ng kotse. At doon,
Bumungad sa akin ng mukhang pilit kong pinalilimutan gabi-gabi. Si Arthur. Ngunit malayo siya sa Arthur na nakilala ko noon. Wala ang wheelchair, wala ang formal at plantsadong polo. Nakasuot lang siya ng isang simpleng t-shirt at maong. Mukha siyang puyat, maitim sa ilalim ng mga mata at tila ba bumagsak ang kanyang katawan. Sa kanyang tabi sa passenger seat ay may isang malaking punpo ng mga pulang rosas. Bumukas ang pinto ng kotse at lumabas siya. Naglakad siya patungo sa direksyon ko. Matatag ang mga binti, ngunit ang kanyang buong pagkatao ay bakas sa matinding pagpapakumbaba. Eba, please, mag-usap tayo. Pakiusap niya at ang kanyang boses sa dati puno ng otoridad, ngayon inanginginig at tila nagmamakaawa. Napatigil ako. Naramdaman ko ang mabilis sa pag-akyat ng dugo sa aking mukha. Ang sakit na pilit kong itinatago sa loob ng 4 na linggo ay biglang nag-alab muli. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata at pinatitigas ang aking emosyon. Wala na tayong dapat pag-usapan, Mr. Vance. Tapos na ang kontrata natin at nakuha ko ng bayad ko. Palamig at formal kong sagot bago ko siya nilagpasan upang maglakad patungo sa sasakyan ng jeep. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ng dalawang mata ko. Si Arthur ang kilalang bilyonaryo, ang lalaking nagpakairita sa dumi at nagpakapalalo sa kanyang katayuan sa buhay ay kasalukuyang nakaluhod sa magaspang at maduming semento sa tapat ng grocery store. Pinagtitinginan kami ng mga tricycle driver, ng mga kapwa o kahera at ng mga taong naglalakad sa bangketa. May ilan nagsisimula na rin maglabas ng cellphone para kumuha ng video. Eba, nakikiusap ako sa iyo. Pakinggan mo naman ako kahit 5 minuto lang. Basag ang boses ni Arthur. Ang punpo ng pulang rosas na hawak niya ay medyo nayuyurak na sa semento. Pero mariin pa rin niyang itinaas ito na parang nag-aalay ng kanyang huling hininga. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ako kinakausap. Humigpit ang kapit ko sa strap ng luma kong bag. Nasasaktan ako na makita siyang ganito, pero nangingibabaw pa rin ang galit at ang takot na muling mapaglaruan. Tumayo ka nga rin, Arthur. Huwag mo akong gawa ng eksena rito. Bulong ko sa nanginginig na boses. Sinusubukang umiwas sa mga matang nakasubaybay sa amin. Hindi ako tatayo, Eva. Wala na akong pakialam kung mapanood to ng buong mundo. Wala na akong pakialam sa sasabi ng negosyo ng pamilya ko. Ang tanging mahalaga lang sa akin ngayon ay ikaw. Umiiyak na sabi niya. Ang isang patak ng luha ay gumulong sa kanyang pisngi, diretso sa maduming semento. Patawarin mo ako, Eva. Dahil sa tindi ng hiya at dahil na rin sa kaunting awa, hinila ko siya sa braso para patayuin, dinala ko siya sa isang medyo tahimik na eskinita sa gilid ng grocery store. Hinarap ko siya ng may krus na mga braso at pilit na nagpapakita ng katatagan. O heto na, ano bang sasabihin mo? Bilisan mo dahil naghihintay ang nanay ko sa bahay. Malamig kong sabi. Tumingin siya sa akin, baka sa matinding pangungulila sa kanyang mga mata. Tama ka, Eva. Nagsimula ang lahat bilang isang laro, bilang isang mapait na eksperimento. Nung iwan ako ni Estela pagkatapos sa aksidente, gumuho ang mundo ko. Naging maton ako. Naging mapagtanim ng galit. Naniwala ako na lahat ng tao ay mukhang pera, kaya naisipan kong gamitin ang yaman ko para magiganti. Ang pilang yun. Binuo ko yun para maghanap ng babaeng dadaan sa pagsubok ko para mapatunayan ko sa sarili ko na tama ako. Na pera lang ang habol ninyong lahat. Huminga siya ng malalim. Hinuwakan ng dibdib niya na tila ba nahihirapan siyang huminga sa tindi ng emosyon. Pero sumumpa ako, Eva. Nang makilala kita, unti-unting nadurog ang teorya ko. Ang pag-alaga mo sa akin nung akala mo ay paralisado ako. Ang pagluluto mo ng sinigang. Ang pagtatanggol mo sa dignidad mo. Lahat ng yun ay pumasok sa puso ko. Natuto ako magmahal muli dahil sa iyo. Ang pagmamahal ko sa iyo. Totoong totoo yun, walang halong pagpapanggap. Kung totoo yun, bakit hindi mo sinabi ang totoo sa akin? Sumbat ko at muling naluha ang mga mata ko habang naaalala ang hapdi ng gabing iyon. Bakit hinayaan mo akong magmukhang tanga na umiiyak sa sahig habang na binubuhat ka? Dahil natatakot ako. Sigaw niya at tuloy ng napahagulhol. Natatakot akong kapag nalaman mo ang totoo. Iwan mo ako dahil sa galit na niloko kita sa simula pa lang.
Naduwag ako, Eva. Mas pinili ko manatili sa wheelchair para lang hindi ka mawala sa tabi ko. Pero lalo lang pala kitang nasaktan. Tinignan ko si Arthur at nakikita ko ang tapat na pagsisisi sa kanyang mga mata. Walang bilyonaryo magpapakababa ng ganito kung hindi totoo ang nararamdaman niya. Pero ang tiwala na parang salamin na nabasag ay hindi ganun kadaling pagdikitin muli. Arthur, ang pagpapatawad ay hindi parang ayuda na kapag pumila ka, ibibig agad sa'yo. Sabi ko na may panginginig sa boses, habang dahan-dahang pinapahid ang sarili kong luha. Nasaktan mo ako ng todo. Kailangan ko munang buuin ang sarili ko at kailangan mo ring patunayan na kaya mo magmahal ng walang tinatagong lihim. Na kaya mo mabuhay ng tapat. Sa ngayon, iwan mo muna ako. Binitawan ko siya. Tumalikod ako at mabilis na sumakay sa paparating na jeep. Mula sa bintana nakita ko siya nakatayo lang sa gilid ng daan. Yakap-yakap ang mga rosas habang unti-unting lumalayo ang sasakyang lulan ako. Isang buong taon ang mabilis sa lumipas. Sa loob ng 12 buwan na yon, marami nagbago sa buhay ko. Hindi na ako karera sa grocery. Sa tulong ng aking mga naipon at sa pagiging masipag, nakapag-aral ako ng maikling kurso sa pagbibake at nakapagpatayo ng isang maliit na bakery sa aming barangay. Maayos ang kalusugan ni Nanay Elena at ang mga kapatid ko ay maayos na ring nakakapasok sa paaralan. Binuo ko ang aking self-worth. Napatunayan ko sa sarili ko na kahit walang bilyonaryo sa buhay ko, kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Ngunit sa loob ng isang taon na iyon, hindi rin tuloy ang nawala si Arthur. Hindi siya naging mapilit at hindi niya ako ginulo sa trabaho ko. At hindi niya ginamit ang pera niya para bilhin ang kapatawaran ko. Sa halip, nalaman ko na lang mula sa aming kapitan na may isang misteryosong donor na buwan-buwan ay nagpapadala ng sako-sakong bigas, gatas at mga gamot para sa mga senior citizen sa aming barangay. Isang araw, nagkaroon ng malaking feeding program at medical mission sa covered court ng aming barangay. Dahil sa aktibo ako sa komunidad, isa ako sa mga nag-volunteer na magluto at mamahagi ng pagkain. Sobrang haba ng pila ng mga bata at matatanda. Abala ang lahat at basang-basa ako ng pawis habang naglalagay ng sopas sa mga mangkok. Biglang nagkaroon ng bulungan sa bandang unahan ng covered court. Napatigil ang mga tao at nang iangat ko ang tingin ko, nakita ko ang isang pamilyar na lalaki na mabuhat-buhat ng isang malaking kahon ng mga dilata. Si Arthur. Pawisan siya. May mantsa ng tsokolate ang kanyang puting t-shirt. At halatang kanina pa siya tumutulong sa pagbubuhat ng mga mabibigat na supply sa likod. Na magtagpo ang aming mga mata, hindi siya umiwas. Sa halip, dahan-dahan siya naglakad patungo sa dulo ng pila ng mga taong humihingi ng pagkain. Pumila siya. Si Arthur Vance, ang bilyonaryo ay nakapila sa ilalim ng mainit na bubong ng isang barangay covered court. Nang makarating siya sa tapat ng table ko, tiningnan niya ako na may pinakamatamis at pinakatapat na ngiti na nakita ko sa buong buhay ko. Isang order nga po ng sopas, miss. Biro niya, pero may panginginig sa kanyang boses. At kung maaari, kasama na rin ang puso ng naghahanda. Natawa ang ilang mga nanay na nasa likod niya. Habang ako naman inaramdaman ang unti-unting pagtunaw na natitirang yelo sa loob ng puso ko. Isang taon na pagpapatunay. Isang taon na pagbabago. Nakikita ko na hindi na siya ang mapagmataas sa bilyonaryo naghahanap ng eksperimento. Siya na ang lalaking natutong magpakumbaba para sa pag-ibig. Eto na naman ako. Pumipila sa puso mo, Eva. Seryosong sabi niya habang nakatitig ng diretso sa aking mga mata. Kahit gaano kahaba ang pila, kahit gaano katagal maghintay, hindi ako aalis. Handa akong maging karapat-dapat sa iyo araw-araw. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga pisngi at ang mga luhang pumatak sa aking mata. Ngayon ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na kagalakan at kapatawaran. Iniwan ko ang sandok. Lumabas ako sa gilid ng lamesa at hinarap siya. Wala nang pila, Arthur. Bulong ko habang nakangiti. Sinuwerte ako nung unang beses akong pumila sa'yo dahil nahanap ko ang lalaking magtuturo sa akin kung paano magiging matatag. At ngayon, ikaw naman ang pipiliin ko.
ng walang kasinungalingan habang buhay. Hindi na nagkatubili si Arthur. Binitawan niya ang kahon at niyakap ako ng napakahigpit sa harap ng buong barangay. Nagpalakpakan ng mga tao. May mga naghihiyawan pa. Sa bisig niya, naramdaman ko ang tunay na seguridad. Ang kwento namin nagsimula sa maling pila ay natapos din sa wakas sa tamang destinasyon. Ang walang hanggang pagmamahalan. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa kapal ng pitaka o sa ganda ng estado sa buhay. Hindi ito isang laro na kailangan may subukan. At hindi ito nangangailangan ng kasinungalingan para lamang maprotektahan ang sarili. Higit sa lahat, itinuturo ng kwentong ito na ang pagpapatawad ay may tamang panahon at ang self-worth o pagpapahalaga sa sarili ang magbibigay sa atin ng lakas upang makatayo muli pagkatapos madurog. Kapag binuo mo ang iyong sarili, ang tamang pag-ibig mismo ang pipila para sa'yo. Wakas. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni na Arthur at Eva. Nawa kayo nag-enjoy at na-in-love. Samahan niyo po akong muli sa mga susunod pang nakaka-inspire at nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi. Ngunit bago tayo tuloy ang magtapos, hayaan niyo pong batiin kong muli ang masusugid nating mga taga-subaybay na sina Rose de la Cruz ng Abu Dhabi, Jenny Galvez ng Kuwait, si Baby Dabu ng Vienna, Austria, Medi Dakil ng Milan, Italy, Mercedita Casador ng Tacurong City, at si Dahlia ng Pangasinan. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless us all.